Higit 2 milyong Pilipino na ang natutulungan ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 2 taon. Pero ngayon nanganganib na matapyasan ang 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. May dapat bang ipangamba ang mga Pilipinong umaasa sa OVP? Alamin sa report ni Jason Rubrico. Higit 2 milyong Pilipino sa loob ng higit 2 taon. Ganyan na karami ang mga individual na nakabenepisyo sa iba't ibang programa ng Office of the Vice President. As of August 31 ng taong 2024, nasa 2,027,164 na individual na ang natulungan ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. 67% sa nasabing bilang ng mga benepisyaryo ay nagmula sa mga satellite offices ng OVP. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng OVP, malaking tulong ang 10 satellite offices at 2 extension offices ng tanggapan para maipaabot ang kanilang serbisyo sa mga Pilipinong nasa mga malalayong lugar ng Pilipinas. Inihalimbawa ni Poa rito ang mga taga Mindanao. Kung ikaw ay taga Mindanao, no, at wala tayong satellite office doon, napakahirap po para sa kababayan natin na pumunta pa o bumiyahe pa papuntang NCR para lang makakuha ng medical benefits. In fact, kung totalin mo, hindi na po worth it, no? Yung gagastusin niya pambiyahe para lang makakuha ng medical benefits. So, ito ang very simple but very concrete example kung bakit napaka-importante po ng ating mga satellite offices. Sa 10 satellite offices ng OVP, 4 dito ay nasa Mindanao, kabilang ang Davao, Zamboanga, Cotabato at Surigao, habang tig-3 naman sa Visayas at Luzon. Ayon kay Poa na ang manasabing tanggapan ay accessible at mabilis na napupuntahan ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Sa ngayon aniya ay wala pang plano ang OVP na magdagdag ng satellite offices sa susunod na taon. Sa ngayon, we are really strengthening the satellite offices that we have and they're already strategically located. Pero ang ginagawa natin, habang meron tayong mga satellite offices, we are constantly reviewing yung performance ng ating mga satellite offices. Kung sakali man na may mas strategic na location tayong makita, baka ang gawin na lang natin ay ilipat. Ang programang medical at burial assistance ang nangunguna sa mga ina-avail ng mga Pilipino sa tanggapan ng bise. Ani Poa, pinag-uusapan na rin nila ang iba pang mga proyekto na plano nilang ipatupad na sa tingin nila ay makatutulong sa mga Pilipino. Sa OVP, hindi tayo tumitigil sa pag-iisip ng mga karagdagang programa na pwede nating ibigay sa taong bayan para lalo tayong makatulong. Lalong-lalo na nga doon sa mga nangangailangan sa ating underserved communities. Para sa 2025, higit 1 milyong individual ang tinatarget na matulungan ng tanggapan ni Vice President Duterte. Pero nanganganib na matapyasan ang kanilang 2.37 billion pesos na panukalang budget. Matatandaan na mahigit 733 million pesos na lang ang inirerekomenda ng House Committee on Appropriations para sa budget ng OVP sa susunod na taon. Kaya tanong ng mga nakararaming Pilipino na tanging umaasa sa tanggapan ng bise, paano sila nito ngayon? Una nang sinabi ni Vice President Sara na kinikilala ng OVP na ang kapangyarihan pagdating sa budget ay nasa Kongreso. Pero ganun pa man, handa aniya ang kanyang tanggapan sa kung ano man ang ibigay sa kanila na pondo at patuloy pa rin aniya ang trabaho ng OVP para maipabot ang mga serbisyo na karapat-dapat sa mga Pilipino. So wag po sila mag-alala. Marami naman po tayong pwedeng gawin. Maraming mga bagong programa or bagong mga more creative ways of delivering these services. At OVP will not stop. It's in its mandate para po maihatid talaga lalong-lalo na yung mga social welfare na pangangailangan, social welfare needs ng ating mga kababayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Umapila muli si Senator Robin Padilla ngayong Martes sa mga ahensya ng pamahalaan na gawin ang lahat para magbigay ng pansamantalang kalinga sa mga refugees at stateless persons. Si Troy Gomez magbabalita. Ginawa ni Senator Robin Padilla ang apela matapos ang kanyang panukalang batas ay makakuha ng suporta mula sa Department of Justice at Commission on Human Rights. Ani Padilla na naghain ng Senate Bill 2548 noong Pebrero na may layuning palakasin ang proteksyon para sa mga refugee
Mismong saligang batas ang basihan ng pagbibigay ng tulong sa mga refugees. Kaya sana po, ang pakiusap ko po sa ating pong mga bisita ngayon, kayo po ang mas nakakaalam kung ano pong pwede nating gawin. Sana lamang po, huwag po nating kalimutan na ang ating konstitusyon, ang unang-una, ang preamble niyan, pananampalataya natin sa Diyos. Kapag sinabi po natin tayo naniniwala sa Diyos, kasunod po na yung pagmamahal natin sa kapwa. Maging Pilipino man o hindi. Buwan ng Pebrero nang inihain ni Padilla ang Senate Bill 2548 na sumasang-ayon sa Section 11, Article 2 ng 1987 Constitution. Nakasaad dito na pinapahalagahan ng Estado ang dignidad ng bawat tao at tinitiyak ang paggalang sa kanilang mga karapatan. Saan pa niya, simula 1980s ay tahanan na ang Pilipinas ng mga migrant at refugees. Kabilang dito ang mga Hudyo noong administrasyon ni Pangulong Manuel Quezon at mga Vietnamese noong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon po, medyo komplikado po ang sitwasyon dahil sa mga usapin po at kinakatakutan ng mga tao na sinasabi na baka mapasukan tayo ng mga terorista, mapasukan tayo ng mga masasamang loob. Yan naman po nakasalalay sa enforcement. Huwag naman po natin sanang isisi yan doon sa mga tao na nangangailangan ng kalinga. Nagpahayag naman ng suporta ang Department of Justice at Commission on Human Rights sa panukalang batas ni Padilla. Muling iginit ni Padilla na kailangang matulungan ng mga refugees at stateless tulad ng mga tausug sa Sabah at ang mga Afghans at Palestinians na asawa ng Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Nadagdagan pa ang bilang ng naiulat na nasawit na apektuhan dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at bagyong Ferdy at Henera. Narito ang balita ni Carla Villana. Umakyat na ngayon sa 10 katao ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng hanging habagat at bagyong Ferdy at Henera sa bansa. Ayon sa report ng NDRRMC, nagmula ang mga ito sa Region 6, 9 at BARM, ngunit isa sa ilalim pa ang mga ito sa validation. Bukod naman sa nasawi, mayroon ding 11 nasugatan at 2 nawawala. Sa kabilang banda, lumobo pa sa higit 250,000 individual ang naaapektuhan ng masamang panahon. Pinakamaraming naaapektuhang populasyon sa Region 6 na sinundan ng Region 5 at BARM. Nakapagtala rin ang NDRRMC ng higit 45,000 individual na kasalukuyang namamalagi sa mga evacuation center. Samantala, dahil sa pananalasa ng habagat at bagyo, nasa higit 600 kabahayan ang nasira, kung saan halos 100 dito ay totally damaged. Patuloy namang nangangalap ng datos ang ahensya sa inisyal na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga residenteng naaapektuhan ng pananalasa ng sama ng panahon. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Carla Abellana, SMNI News. Pinasinungalingan ng KOJC Legal Counsel ang umano'y Angels of Death sa KOJC. Samantala, nagbabala naman ang KOJC Legal Counsel sa mga peking witness laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Legal Counsel of KOJC. Sinagot ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torrio na umano'y Angels of Death na mayroon ang Kingdom of Jesus Christ na inihag sa media ni DCPO Chief Colonel Hansel Marantan. I hope the public will not believe this. No. First, as to Angels of Death, this is just one of the many attacks, no, that is being launched against Pastor Apollo C. Kibuloy. If this is true, no, this would have been launched during the 16-day KOJC siege, where tramplings of violations of the constitutional rights against the members of KOJC were done, no. But you have never seen a single member carry a firearm, no, and use it against the policemen, despite the fact that much violence occurred during that time, and ni isa nagdala ng armas, no, para mag-iganti, no. So this shows that
This may be is being propagated today, perhaps to be used as a launching pad for future accusations of murder against kay Pastor. Baka bigla na lang tayo mabulagta. Meron na naman murder case kasi nga may angels of death. So hindi natin ito paniniwalaan po. Ito namang mga bagong mga complainants daw ng mga babae against kay Pastor. Sana po hindi maniniwala ang publiko po nito kasi hindi po yan talaga totoo, no? At sana naman yung nagpa-fund dito sa mga allegations na ito, no? Matauhan na sana sila na wag na nag-surrender na nga si Pastor and he made the ultimate sacrifice already, no? For his members. Sana wag na nila dagdagan ng kung ano-ano pang mga pasaring o mga accusations against him. Dagdag nito riyon na mapipilitan ng kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy na kasuhan ang mga peking witnesses na lumulutang ngayon kasabay ng panawagang wag ito magpapadala sa bayad sa kung sino man ang mga nasa likod ng mga ito. Sana naman hindi sila magpadala ng pera or sana naman hindi sila magpadala sa kung sino man ang nag-convince sa kanila na magawa ng istorya against the Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi hindi naman kami natutulog. Alangan naman hindi kami mag-file ng libel cases sa kanila o perjury cases sa kanila. We have to do our job. Kasi alam namin na hindi po yan totoo. Hindi sana sila magpagamit ng kung sino mang mga puwersa na ngayon ay pilit na sinisira ang pangalan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Sana naman po hindi sila magpagamit at hindi sila magawa-gawa ng mga peking istorya ni Pastor kasi mapipilitan din kaming idepensa ang rights ni Pastor at mapipilitan kami mag-file ng mga kaso sa kanila. Buti sana kung depensahan sila ng mga taong ito in the future. I'm sure, siguro sa first 3 months lang yan sila i-treat ng maayos. After that, pabayaan na sila. Kawawa ang mga pamilya po nila sa mga kasong ipafile din namin sa kanila. Posible din ayon kay Torion na ang mga lumulutang na false witnesses at pahayag ng PNP na magsagawa ng umano ito ng rescue sa mga umano'y mga biktima pa na nasa loob ng KOJC compound upang magkaroon ng mind conditioning na legal na bumalik sa KOJC compound ng mga pulis at maulit muli ang KOJC siege. Surely, parang yan talaga ang basa ko dyan. They are laying the predicate, no? Sana naman hindi mangyari. They are laying the foundations for future attacks again against the KOJC members, no? Sana naman makonsensya na sila, no? Nag-surrender na nga si Pastor, binubugbog pa, no? I would like to appeal to the authorities to sana naman dahan-dahan sa mga accusations at we should follow the golden rule, no? Alam naman natin na nag-surrender na si Pastor. Bakit kailangan pa na magawa tayo ng iba-iba pang mga istorya na wala naman talagang kapunuhan? So I do hope and pray that the authorities will stop these unjust accusations because they know that these accusations are not true. Naniniwala din ang KOJC Legal Counsel na walang malinaw na ebidensya para ituro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniuugnay na umano'y nagtago kay Pastor Apollo noong siya ay pinaghahanap ng mga otoridad. Wala naman siguro silang clear proof dyan, no? This is again a pattern of harassment against the Dutertes and may balita nga, pati ako daw ay papaila ng kaso. Sana naman hindi totoo, no? Nag-surrender na si Pastor, no? Sana yung mga further harassment tactics itigil na nila kasi klaro-klaro na po, no? Sa publiko nakikita na po na this is just really done in order to divert the attention of the public to something more meaty, no? So para naman sa itaunlad ng ating bansa, let us stop this further divisiveness of our country and let us continue to work for the good of our nation and our country. Pastor Apollo Sikibuloy will eventually be acquitted in the cases filed against him, and let us not further divide this country by filing unfounded charges against known political nemesis of this administration. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.